Palm Sunday and Seven Churches. 3 consecutive years ko na itong nagagawa together with Sachi the Papi. Kasi nga, tradisyon at syempre nakagaling na natin. Pero hindi, kung mag-isa ka, mas taimtim mo itong magagawa. Syempre katulad nating mga tao, malay natin, si Sachi the Papi, may hinihiling ding o meron ding kasalanang nagawa, kaya sinishare ko din sa kanya ang long week ng Semana Santa. Kasi ang Palm Sunday ang naghuhudyat na simula na ang Biyernes Santo. Yan ang share ko din sa Alexander YouTube channel. Kaya kung di pa kayo subscribe na kayo para parati kayong updated sa aking maganap. Dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life, Me, Myself, and I dito sa Alexander YouTube channel. Ayan, start na ng long week Semana Santa. Siyempre, ang inuna namin sa listahan ang Manila Cathedral dahil significant ito sa amin ni Sachi kasi parati dito kami namamasyal kasi nga malapit lang din sa amin. Itong Manila Cathedral dito sa Intramuros, Manila. Madalas kaming mamasyal dito nila Sachi kasama sila Patricia at si Summer. Pero ngayon, nagbisita iglesia nga kami sa 7 churches na makabuluhan sa amin, katulad ng Manila Cathedral. Kaya dito nanalangin kami, syempre humingi ng patawad at pasasalamat dahil sa mga kasalanang tinubos sa atin ng ating mahal na Panginoong Kristo. Tapos syempre after dito sa Manila Cathedral, dito na kami sa San Agustin Church. Katabi lang siya ng Manila Cathedral. Pwede yung lakarin. Ito, San Agustin Church, syempre dito sa May Casa, Manila ito. Kaya madalas din namin pinapasyalan ni Sachi. Kaya syempre, significant din sa amin tong lugar na to. Kasi madalas kaming pumunta dito at kumain sa May Barbara's Heritage Restaurant. Ayan. Katapos namin dito, manalangin ni Sachi the Papi, ito ay Wednesday. Wednesday namin ginawa ang pagbisita sa dalawang simbahan dito sa Manila Cathedral at San Agustin Church. Kaya sinama ko si Sachi the Papi kasi naniniwala ako sa past life niya may pinagdaanan din siya. Kaya humihingi rin siya ng kapatawaran at pagpapasalamat dahil napunta siya sa amin kasi bihira lang ang mga fur babies na makakatagpo na magmamahal sa kanila. Katulad din natin, bihira din tayong makakatagpo ng fur baby na mamahalin din tayo. Kasi nga ang mga dog is a man's best friend. Kaya kasama ko rin siya ngayong Semana Santa para gunatain ang mga sakripisyong ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi lahat naman ng may buhay dito sa mundong ibabaw may kaugnayan. Yun ang hinihiling ko sa Panginoon. Nagabayan tayo para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Holy Thursday, ang binisita naman namin ni Sachi the Papi itong Sacred Heart Church Parish dito sa Tugatog, Malabon. Kasi significant din sa akin ang simbahan na to kasi dito ako bininyagan, dito ako binabtismohan. So, dito ako naging Kristiyano, dito ako naging Katoliko, kaya significant sa akin ang lugar na to. At ang aming pang-apat na pinuntahan ay ang San Bartolome Church dito sa Malabon. Kasi dito, kaya naging significant ito, naalala ko parati, nung nabubuhay pa si Tita Joy, si Tita Remedios Dagandan, dito siya madalas magsimba. Dito niya sineselebrate yung kanyang birthday dito sa San Bartolome Church dito sa Malabon. Siya yung nag-introduce sa amin na may simbahan pala dito sa Malabon. Ito nga yung San Bartolome Church. Kaya very makabuluhan sa akin ang simbahan na to. Kaya isa din ito sa binisita namin na pang-apat sa mabinisita namin ni Sachi the Papi. Siyempre, humiling din kami at siyempre nagpasalamat at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan na nagawa dahil hindi naman madali ang paglalakbay natin sa mundong ibabaw. Kailangan natin magpasalamat, paghingi ng kapatawaran at paghingi ng gabay para madali natin
o kahit papaano ang paglalakbay natin, ang pagtawid natin sa mundong ibabaw ay mapadali at mapagaang sa tulong ng ating poong may kapal. Yan yung sinisimbolo ng pagdarasal natin ngayong Semana Santa. Kasi kung ang panalangin natin ay nagmumula sa puso, di ba, kay gaang natin itong naidudulog sa Kanya. Magaang nating nasasabi kung ano ang ating pasalamat at ating kapatawaran. Good Friday. Siyempre, Biyernes Santo na. Ito ang una naming binisita. Siyempre, significant din to kay Sachi the Papi kasi kahit nung pandemic, nakakapagsimba kami dito sa Santo Niño de Tondo. Madalas namin itong simbahan at daanan kasi nga malapit lang din sa amin. Kaya humihiling kami parati ng gabay sa Santo Niño de Tondo. Siyempre, di ba, siya ang patron ng mga bata. Siyempre, si Sachi, baby pa. Kaya parati namin siyang dinudulog dito. Pinapanalangin na naway makasama pa namin siya ng may kalusugang taglay-taglay, yung magandang kalusugan, katulad din namin. Kaya dito sa Santo Niño de Tondo, madalas namin siyang sinisimba. At kahit mamamalengke ko dito sa Divisoria, di ba, mura ang gulay dito, dumadaan ako para humingi at magpasalamat at magdasal ng kapatawaran sa ating poong Santo Niño. Kaya nadaanan nga namin yung mga nagsasakripisyo, yung mga nagpipinitensya tuwing mahal na araw, na dito nila dinadaan ang paghingi ng kapatawaran. Kaya dito sa Santo Niño de Tondo, dinadayo to pagkapistahan pag 3rd o 2nd week ng January. Pero most likely January 19 yung kanilang kapistahan dito sa Manila, dito sa Santo Niño de Tondo. Parating sineselebrate ng magarbo kasi nga, diba, isa siya sa mga sineselebrate pagkatapos ng bagong taon at ito ang kanilang susunod na selebrasyon, ang kapistahan ng Santo Niño de Tondo. Pasalamat at sa gabay ng kanyang kapangyarihang taglay-taglay. Kaya kapatawaran ang hiling ng bawat isa na dumudulog sa simbahang ito. Naway ang iyong presensya ay parating nasa amin, sa aming pang-araw-araw. Kami ay patawarin at naway kami karapat-dapat na pumasok sa iyong kaharian. At ito pa ang aming pang-anim na binisita, ang Binondo Church. Kasi nga, madalas din kaming dumaan dito, lalo na pagpupunta kami ng Intramuros. Minsan nilalakad lang din namin, kaya significant din sa amin ang simbahan na ito. Kaya parati namin dinadaanan ang simbahan na ito. Isa din ito sa mga sinaunang simbahan dito sa Kamaynilaan, ang Binondo Church. Marami nang pinagdaanan ang simbahan na to, maraming generation, syempre maraming kwento. Kaya nga tinawag natin itong isa sa mga pinakasinaunang simbahan. Siya ang saksi sa mga taong mga humihingi ng kapatawaran, humihingi ng gabay. Kaya atin ang tunguhin ang Binondo Church. And lastly, ang pinakapitong simbahan namin na bisita ni Sachi the Papi, ang Santa Cruz Parish Church. Siyempre, madalas din kaming pumunta dito. Sa akin, significant kasi dito ako sa gilid nito yung parati kong pinupuntahan na pinagpapupungsoyan ko. Kaya parati ako dumadaan din dito, humihiling uli ng gabay. Kasi lahat naman ng simbahan natin, di ba? Lahat ng Campo Santo, lahat ng simbahan ay ating dalanginan. Dahil dito, nahihingi natin yung ating kapatawaran, ang ating pagpapasalamat, at paulit-ulit ko sinasabi na humingi tayo ng gabay sa ating poong may kapal na siyang naglalang sa atin. Kasi wala namang makakatulong sa atin kundi siya. Kaya ang aking dalangin ay ang pasasalamat sa Panginoong Jesucristo sa pagtubos niya sa mga kasalanan natin na gawa dito sa mundong ibabaw. At syempre, pagtibayin ang ating pananampalataya sa Kanya
Yan ang aking kwentong pangmahal na araw. Kaya thank you for watching and God bless!